The Mysterious Intern. Kabanata 34. Matapos talakayin ang plano ng operasyon, si Deputy Director Allison Zhao ay tumingin kay Director Lee at sa iba pa. Ganito muna ang aking naiisip, Director Lee. Mayroon pa ba kayong maidaragdag? Bagamat halos lahat sa labas ng ospital ay naniniwalang si Deputy Director Allison ang nangunguna sa neurosurgery, alam niya na ang mga veterano tulad ni Director Lee at ng iba pang doktor ay may malalakas pa ring kakayahan. Lalo na si Director Wilson Lee, na lubos niyang nirerespeto. Alam niyang sa hinaharap ay maaring malampasan niya ito, dahil limitado ang kakayahan ni Director Lee sa ilang aspeto, at mahirap na siyang makagawa ng mga pagbabago sa kanyang teknik. Ngunit sa ngayon, sa karanasan, medyo kulang pa siya. Ang ideya sa operasyon ni Deputy Director Zhao ay napakagaling. Tunay ngang siya ang pinakamahusay na doktor sa kasaysayan ng ating departamento. Wala na akong maidadagdag sa planong ito, ani Director Lee, na nakabawi na sa gulat. Dr. Allison Zhao, ang galing-galing ninyo. Napakaganda ng inyong plano. Puri ng ibang mga doktor. Nang marinig ang mga papuri at ang paghanga sa kanyang mga mata, isang komplikadong ekspresyon ang sumilay sa mga mata ni Allison. Ngunit agad din niyang binawi ang mga iniisip at ibinalik ang atensyon sa plano ng operasyon. Director Lee, Zhao, masasabi kong tiyak na mag-iiwan ang inyong plano ng magandang marka sa larangan ng neurosurgery sa hinaharap, na magdadala ng pagbabago sa teknolohiya para sa maraming neurosurgeon, at magiging pag-asa para sa mga pasyente. Ngunit sa operasyong ito, may malaking problema pa rin, sabi ni Director Lee. Kung mas maliit ang tumor ng pasyente, ayos lang na gamitin ang solasyong ito. Ngunit dahil napakalaki ng tumor, mahirap pa ring magtagumpay kahit gamitin ang inyong magandang solusyon. Kaya nananatili ang aking sinabi, hindi ko aprobahan ang operasyong ito. Nanlumo si Allison, at isang kislap ang sumilay sa kanyang mga mata. Alam niyang si Director Lee ay isang bihasang punong manggagamot, at tama ang kanyang sinabi. Nang lumabas ang resulta ng pagsusuri kay Renato Huang, napagtanto rin niya ang problemang ito. Minsan, naisip niyang sumuko na lang. Kung hindi dahil kay Brian Ye, malamang ay sumuko na siya. Walang manghihikayat sa kanya maliban kay Director Lee, dahil kung wala si Brian, halos sigurado siyang mabibigo ang operasyon. Paano niya ito gagawin? Ngunit may kutob siyang kaya ni Brian, at may pag-asa pa. Sumasang-ayon ako kay Director Lee na napakalaki ng tumor at mahirap, ani Dr. Chang, isa pang Deputy Director. Sinasabi ko, dapat gawin ang operasyong ito, matatag na sabi ni Allison matapos ang sandaling katahimikan. Kung gayon, Deputy Director Zhao, ako ang magiging unang assistant ninyo, sabi ni Director Lee, na napabuntong hininga nang makitang determinado si Allison at hindi na mababago ang kanyang isip. Alam niyang kailangan niyang tumulong. Bilang director, magiging assistant siya ng ibang doktor. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin ng iba. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang iniisip, narinig niya ang boses ni Allison. Huwag na po, Director Lee. Nagpasalamat si Allison kay Director Lee sa kanyang alok. Alam niyang hindi madali ang pagiging assistant niya sa isang director, ngunit tinanggihan niya ito. Kung hindi lumala ang kalagayan ni Renato, baka isinaalang-alang niya ang alok ni Director Lee. Ngunit ngayon, wala na siyang ibang pagpipilian. Si Brian Ye lang ang pwedeng maging assistant niya. Dahil sa kalagayan ni Renato, nakasalalay siya kay Brian. Ano? Hindi makapaniwalang tanong ni Director Lee. Akala niya ay mali ang kanyang narinig. Bilang director, nag-alok siyang maging assistant, at tinanggihan siya. Ang ibang mga doktor ay nagulat din. Director Lee, pasensya na, mayroon na akong napili na assistant, ani Allison, na may kaunting pagsisisi sa kanyang mga mata. Sino? Isa ba sa mga deputy director? Tanong ni Director Lee, na pinipigilan ang kanyang inis. Siguro ay naisip ni Allison na masyadong malaki ang pagbaba niya kung magiging assistant siya. Director Zhao, kung hindi ninyo gusto or ayaw sa aking limitadong kakayahan, handa akong maging unang assistant ninyo, ani Dr. Chang, na medyo nalungkot dahil hindi siya ang napili. Alam niyang magiging espesyal si Allison sa hinaharap. At kung magtatagumpay ang operasyon, magiging sikat siya sa larangan ng neurosurgery. Huwag na po, Dr. Chang, sabi ni Allison, na may pagsisisi sa kanyang mga mata. Agad na nanlumo si Dr. Chang. Sinabi niyang handa siyang maging assistant, at tinanggihan siya. Para bang sinabi ni Allison na limitado ang kanyang kakayahan. Hindi ko alam kung sino ang hinahanap ni Director Zhao na assistant, ani Dr. Chang, na tumingin sa ibang mga doktor. Lahat sila ay nagtataka. Tinanggihan ni Allison ang director at isang deputy director.
Alam nilang ang dalawa na ito ang may pinakamataas na kasanayan sa operasyon. Sila lang ang makakatulong para maging matagumpay ang operasyon. Hindi sa ating departamento, sagot ni Allison. Galing sa ibang ospital. Tanong ni Director Lee. Alam niyang hindi ordinaryo ang pinagmulan ni Allison. Marahil ay may kilala siyang eksperto sa ibang ospital. Normal lang na hindi siya at si Dr. Chang ang piliin. Ganoon na nga po, sagot ni Dr. Allison, na nag-alinlangan. Hindi ko alam kung sino ang sikat na doktor na hinahanap ni Dr. Allison, ani Dr. Chang, na nagtataka. Gusto niyang malaman kung mas magaling ba ang napili ni Dr. Allison kaysa sa kanya. Pasensya na, ipinangako ko sa kanya na hindi ko pwedeng ibunyag ang pangalan niya, sabi ni Deputy Director Allison Zhao, na umiling at tinanggihan ang tanong ni Dr. Chang. Hindi maaaring ibunyag ang pangalan. Nagulat ang lahat sa sinabi ni Dr. Allison Zhao. Deputy Director Zhao, ano ang ibig ninyong sabihin? Hindi man lang natin malalaman kung sino ang kandidato. Kung hindi natin alam kung sino siya, paano tayo maniniwala na magiging assistant ninyo siya? Ang operasyong ito ay may kinalaman sa buhay ng pasyente, at pati na rin sa inyong reputasyon at sa kinabukasan ng departamento, reklamo ni Dr. Chang. Bakit kayo ganyan kamisteryoso? Kumunat ang noo ni Director Lee. Pasensya na, ngunit ipinangako ko ito sa kanya, sabi ni Allison, humihingi ulit ng paumanhin kay Director Lee, ngunit matatag pa rin ang kanyang tono. Kung gayon, manunood na lang tayo bukas kung paano magpapakita ng galing si Director Zhao. Sabi ni Director Lee, na pinigilan si Dr. Chang na magsasalita pa. Matapos sabihin iyon, hindi na siya nagsalita pa, bahagyang tumingin kay Allison, at umalis. Bagamat mas kilala niya si Dr. Allison at hindi gaanong negatibo ang tingin sa kanya tulad ni Dr. Chang, medyo naiinis pa rin siya. Buong araw akong manunood sa pagpapakita ng galing ni Director Zhao. Tumayo rin si Dr. Chang, tumingin kay Allison na may kaunting sama ng loob, at sumunod kay Director Lee. Ang ibang mga doktor ay tumingin kay Allison, at pagkatapos ay sa dalawang direktor na umalis. Saglit silang nag-alinlangan kung aalis na rin ba o mananatili. Nahihiya sila. Mabuti na lang at hindi sila napahiya ni Dr. Allison. Matapos makita ang pag-alis ng dalawang direktor, malamig niyang sinabi, mga kasamahan, pwede na kayong umuwi. Nakahinga ng maluwag ang lahat na parang nakalaya sa isang parusa. Habang pumupuri kay Allison, mabilis silang sumunod sa dalawang direktor. Nang mawala na ang mga doktor, isang kaunting pagsisisi ang sumilay sa mga mata ni Allison. Alam niyang hindi nasiyahan si Director Lee at ang mga kasamahan sa kanyang sagot, ngunit wala siyang magagawa, ipinangako niya ito kay Brian Ye. Ngunit agad ding nawala ang pagsisisi sa kanyang mga mata. Ibinalik niya ang kanyang atensyon sa slide at nag-isip tungkol sa operasyon bukas. Bagamat halos lahat ng pag-asa niya ay kay Brian na, hindi pa rin naman nito sinasabi na kaya niyang gawin ang operasyon. At dahil ito ay nasa larangan ng kanyang espesyalisasyon, ayaw niyang matalo. Kaya, para sa pasyente at para sa sarili, gusto niyang maging handa. Kung hindi sila nasisiyahan kay Dr. Allison, bahala sila. Ginagawa niya ang kanyang trabaho ng may malinis na konsensya. Ang operasyon ang pinakamahalaga para sa kanya. Director Lee, si Director Zhao ay sumusobra na. Reklamo ni Dr. Chang kay Director Lee sa koridor. Dr. Chang, sa akin mo lang dapat sabihin iyan. Huwag mong sasabihin iyan sa iba, nakakasira iyan ng pagkakaisa at damdamin ng mga kasamahan, sabi ni Director Lee, na may malamig na tingin sa kanyang mga mata, ngunit kalmado ang kanyang mukha. Director Lee, hindi naman ako may sama ng loob kay Director Zhao, pero, ang desisyon niya ay masyadong padalus-dalos at katawa-tawa. Hindi dapat ituloy ang operasyong ito, at hindi niya pinakinggan ang payo natin. Ngayon, may tatawagin pa siyang hindi man lang natin kilala. Ito ay, napahinto si Dr. Chang. Nakita niyang kumunat ang mukha ni Director Lee kanina. Akala niya ay sasang-ayon si Director Lee sa kanya, pero sinaway siya nito. Nagpatuloy siya, Director Lee, huwag ninyo akong intindihin ng ganyan. Siguro naman ay may tatawagin si Director Zhao na mas magaling sa atin. Bamantong hininga si Director Lee at hindi na sinaway si Dr. Chang. May malamig na kislap sa kanyang mga mata. Hindi rin siya sang-ayon sa ginawa ni Dr. Allison. Nag-alok siyang maging assistant, pero tinanggihan siya. Napahiya siya. Mas magaling. Kung eksperto nga siya, bakit hindi man lang niya sabihin ang pangalan niya? Matari na sabi ni Dr. Chang. 35 na siya. 3 taon na siyang deputy director. Hindi man ito kahanga-hanga, mapagmamalaki pa rin siya.
Ngunit mula nang dumating si Allison, naapakan na siya. Lahat ay kilala si Allison, pero wala namang nakakakilala sa kanya. Konti na lang ang pumupunta sa kanya. May sama ng loob siya kay Allison, lalo na sa pagiging sikat nito. Ang pagtanggi ni Allison ay parang gasolina na nag-apoy sa sama ng loob niya. Hindi ganoon. Marahil ayaw lang niyang ibunyag ang pangalan dahil delikado ang operasyon, sabi ni Director Lee. Sa totoo lang, sang-ayon siya kay Dr. Chang. Hindi niya akalaing may mahahanap si Allison na mas magaling sa kanila. Hindi siya nagdududa sa kakayahan at koneksyon ni Allison, pero ang mga eksperto sa lungsod na mas magaling sa kanila ay mga kilalang tao. Magiging assistant sila ni Allison sa isang maliit na ospital. Kung gagawin nila ang operasyon, ililipat nila ang pasyente sa kanilang ospital, at si Allison ang magiging assistant, di ba? Kung gayon, kailangan nating makita kung gaano kagaling ang tatawagan ni Zhao bukas, sabi ni Director Lee. Natigilan si Dr. Chang. Totoo nga iyon. Pero agad din siyang ngumisi. Hindi siya naniniwala na may doktor na mas magaling sa kanila ang magiging assistant ni Allison. Ngumiti si Director Lee. Sinabi niya lang iyon, at hindi rin siya naniniwala. Kahit anonymous, may panganib pa rin. Kung may gustong mag-imbestiga, malalaman din nila. Mas malala pa nga ang mangyayari kung malaman iyon. Mabilis na kumalat sa North Suburb no. 3 hospital ang balita na si Deputy Director Allison Zhao, ang sikat na doktor, ay gagawa ng isang napakahirap na operasyon sa utak. Isang napakahirap na hamon sa larangan ng neurosurgery, na may napakabilis na paghahanda. Hindi lang sa North Suburb no. 3 hospital, kundi pati na rin sa mga nangungunang ospital sa neurosurgery sa Yanjing City, nalaman ito ng mga eksperto at doktor. Kung balita lang ito, wala namang problema. Ngunit kasama sa balita ang detalyadong radiograph ng pasyente. Dahil sa radiograph na ito, ang balita tungkol sa operasyon ni Dr. Allison ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa larangan ng neurosurgery sa North Suburb no. 3 hospital at sa buong Yanjing City. Kakaiba. Sabay na napahampas sa mesa sina Dean Robert Zing at Vice Dean Zhao sa kanilang opisina. Dahil sa mga nakaraang ginawa at popularidad ni Allison, pareho silang nasa rurok ng kanilang tagumpay. Ayaw nilang magkaroon ng problema. Ngunit ang operasyong ito ay delikado. Kahit na matagal na silang hindi nag-oopera, pareho silang may kaalaman sa medisina. Alam nilang imposibleng gawin ang operasyong ito, masyadong mataas ang peligro. Kakaiba, kakaiba. Hindi natin siya hahayaang magpakasaya. Hindi dapat ituloy ang operasyong ito. Nagtinginan sila at parehong nagdesisyon. Tinawagan ni Dean Zing si Director Lee, ang pinuno ng departamento ng neurosurgery. Ngunit nang matapos ang tawag, namutla si Dean Zing. Sinabi ni Director Lee na sinubukan na nilang pigilan si Allison, at lahat ng kasamahan sa departamento ay ayaw sa operasyon, pero nagpumilit si Dr. Allison. Hindi pwede, kailangan siyang pigilan. Tawagan mo siya. Sabi ni Vice Dean Zhao. Tinawagan ni Dean Zing si Allison. Ngunit nang matapos ang tawag, mas lalong namutla ang mukha niya. Hindi pinansin ni Dr. Allison ang kanyang dean, hindi niya pinakinggan ang panghihikayat at pagsusumamo nito. Matatag niyang sinabi na itutuloy niya ang operasyon. Kung gagamitin ng dean ang kanyang kapangyarihan para pigilan siya, magre-resign siya. Walang hiya, talaga namang walang hiya. Galit na galit si Vice Dean Zhao. Pero agad ding nawala ang galit niya, napalitan ng pagkadismaya. Alam niyang hindi na mapipigilan ang operasyon. Bilang Vice President ng ospital, alam niya ang ugali ni Dr. Allison at ang malakas na koneksyon nito. Hindi niya kayang palayasin si Dr. Allison, mas malaki ang mawawala sa ospital. Napaupo si Dean Zing sa kanyang upuan, hinihimas ang kanyang noo, at mukhang nalulumbay. Sana nga ay makapaghimala si Deputy Director Zhao bukas. Kung magtagumpay siya, hindi lang ang reputasyon niya ang mananatiling malinis, kundi pati na rin ang reputasyon ng ospital. Ang paggawa ng ganitong operasyon ay nangangahulugan na nasa unang ranggo na sila sa larangan ng neurosurgery. Ngunit alam niya sa kanyang puso na imposibleng mangyari iyon. Ang himala ay mahirap mangyari. Ano man ang tingin niya sa operasyon, hindi niya nakikita ang posibilidad ng himala. Grabe, nababaliw na ba sina Deputy Director Zhao? Paano niya gagawin ang operasyong iyon? Oo nga, imposibleng gawin ang operasyong iyon. Hindi ba siya pinipigilan ng director? O ng dean? Narinig ko na tinawagan na ng dean si Director Zhao para pigilan siya, pero nagpumilit siya, at naayos na lahat ng paghahanda. Nagulat ang mga doktor sa North Suburb no.
Tatlong hospital nang malaman ang balita at makita ang radiograph. Hindi nila mapaniwalaan ang desisyon ni Dr. Allison. Lalo na ang mga surgeon na alam ang kahirapan ng operasyon, hindi nila maintindihan. May mga tagahanga rin si Dr. Allison. Ang mga medical staff na hindi alam ang kahirapan ng operasyon ay nag-cheer para kay Dr. Allison, na sinasabing dapat lang nahaminin niya ang mga mahirap na operasyon. Pero mabilis na nawala ang mga boses na iyon nang malaman ng mga surgeon ang kahirapan ng operasyon. Sinubukan nilang hikayatin si Dr. Allison. Kagiliw-giliw, talaga namang kagiliw-giliw. Sa Yanjing Zhehe Hospital, ang pinakamahusay na ospital sa China, sa opisina ng isang director ng neurosurgery, isang lalaking nakasuot ng puting uniforme ang nakatingin sa balita, at paulit-ulit na ini-zoom in ang larawan. Pagkatapos ay ngumiti siya. Ayusin mo na. Pupunta ako sa North Suburb no. 3 hospital bukas para manood ng operasyon. Pagkatapos ay tumawag siya. Mas lumakas ang ngiti niya. Isang batang babae ang naglakas loob na gawin ang napakahirap na operasyong ito. Titingnan ko kung may tiwala ba talaga siya sa sarili, o nagmamayabang lang siya. Sa opisina ng director ng neurosurgery sa First Affiliated Hospital of Yanqing University, isang lalaking nasa middle age ang tumingin sa impormasyon sa kanyang telepono, bahagyang kumunat ang noo, at may pagkadismaya sa kanyang mga mata. Nababaliw na ba ang batang ito para sumikat? Wala na ba siyang profesionalismo? Kinamumuhian niya ang mga taong gumagamit ng pasyente para sumikat. Bilang isang eksperto sa neurosurgery, alam niyang imposibleng gawin ang operasyong ito, walang makakagawa nito sa China, dahil walang paraan para maiwasan ang problema ng sobrang laki ng tumor at pagkakompres ng mga ugat. Malamig niyang inilapag ang telepono at nagpatuloy sa kanyang trabaho. Wala siyang interes sa ganitong bagay. Marami pa siyang pasyente na kailangang alagaan. Departamento ng Neurosurgery, Yanjing Second Affiliated Hospital. Departamento ng Neurosurgery, Air Force General Hospital. Departamento ng Neurosurgery, Navy General Hospital. Ganito rin ang nangyari sa mga nangungunang ospital sa Yanjing City. May mga interesado, pero mas marami ang nagpatuloy lang sa kanilang trabaho. May mga nangasar kay Dr. Allison, at may mga pamuuna sa kanya. Kahit ang mga interesado ay naghihintay na lang sa pagkabigo ni Dr. Allison. Gusto nilang makita kung paano niya gagawin ang operasyon at ang reaksyon niya kapag nabigo ito. Walang pag-asa ang operasyong ito. Iyan ang paniniwala ng halos lahat, lalo na ang mga eksperto. Marami na silang naoperahan, at alam nila ang kahirapan ng operasyon. Para magtagumpay, kailangan ng napakagaling na paraan at napakagaling na operasyon. Napakahirap gawin iyon. Sa buong Yanjing City, sa buong bansa, wala silang kilalang makakagawa niyon, lalo na ang isang batang babae. Kahit na magawa ang dalawang iyon, kailangan pa rin ng swerte. Kaya, kahit ang mga top expert ay may less than 1 in 8,000 chance of success. Tungkol naman kay Dr. Allison, natawa na lang sila. Malaking hamon. Dahil ba ito kay Brian Ye? Sa opisina ng isang gusali sa Yanjing City, isang lalaki ang tumingin sa balita sa kanyang telepono, at may malamig na kislap sa kanyang mga mata. Brian Ye, sana ay magtagumpay ka, kung hindi. At ang mga tanga na nagkalat ng balita. Susuntukin ko rin sila. Ngunit agad ding nagdilim ang kanyang mga mata. Hayaan na lang natin siya. Basta hindi mawawala sa kontrol ang sitwasyon, kayanan niya ang mga problema niya. Inilapag niya ang telepono. Alam niyang ayaw ni Dr. Allison na pakialaman siya. Kung malalaman niya, magiging mas mahirap ang sitwasyon. Nagpatuloy ang init ng usapan tungkol sa operasyon kay Renato Huang Magdamag. Hindi lang ito nagdulot ng sensasyon sa larangan ng neurosurgery sa North Suburb no. 3 hospital at sa mga malalaking ospital sa Yanjing, kundi nakakuha rin ito ng atensyon ng media. Mula sa maliliit na medical media sa Yanjing, hanggang sa malalaking internet at tradisyonal na media gaya ng Yanjing TV station, napansin nila ang balita. Ang pinakabatang babaeng surgeon director ng North Suburb no. 3 hospital ay nagtatakda ng bagong record sa larangan ng neurosurgery at haharap sa napakahirap na operasyon sa utak. Ayon kay Dr. Margie Gao, Director ng Department of Neurosurgery ng First Affiliated Hospital of Yanqing University, hindi dapat gamitin ang buhay ng pasyente para sa pansariling kaluwalhatian, ipinahihiwatig na imposibleng magtagumpay ang operasyon. Ayon kay Harden Chen, propesor ng neurosurgery sa Union Medical College at isa sa mga kilalang eksperto sa China, napakahirap ng operasyong ito at hindi niya matitiyak ang tagumpay, pero umaasa siyang makakapaghimala ang mga kabataan.
Imposibleng operasyon, magtatagumpay kaya siya. Matapos malaman ang balita, nagsimulang magulat ang media. Lalo na nang malaman nilang imposibleng magtagumpay ang operasyon, mas lalo silang nag-interes at nagsimulang maghanap ng mga eksperto para magbigay ng opinyon. Lahat ng media, anuman ang paraan ng pag-uulat, ay halos pare-pareho ang sinasabi, imposibleng operasyon ito. Matapos ang pahayag ni Professor Chen, naging agresibo ang ilang media at nagsimulang pagtawanan si Dr. Allison. Mr. Gao, ang mga babaeng nang-aapi sa iyo sa media, hindi mo ba sila papansinin? Tanong ni Miss Carla Song kay Christian Gao sa isang high-end club. Nakasuot siya ng swimsuit at nakaupo sa isang upuan, habang nakatingin sa balita sa dyaryo. Hindi na niya kailangan iyon, sagot ni Christian, na sumulyap sa headline ng dyaryo. Ibinaba niya ang kanyang ulo at tumingin sa mga datos na natanggap niya. Mukhang may tiwala ka sa kanya, Mr. Gao, sabi ni Carla na may ngisi sa kanyang mga mata. Siyempre, siya ang babaeng gusto ko. Naniniwala ako sa aking pananaw, kalmadong sagot ni Christian. Bigla niyang ibinaba ang hawak niyang impormasyon. Miss Song, mukhang malaya ka nitong mga araw. At mukhang interesado ka sa buhay ko. Interesado lang ako. Haha, kung ayaw mong pakialaman ko, hindi ko nagagawin. Hindi ko naman talaga pakikialaman. Sadyang napakasikat ng babae mo nitong mga nakaraang araw, palagi siyang nasa headline, kaya hindi ko maiwasang pansinin, haha, nauutol na sabi ni Carla Song. Ayaw niyang makasakit kay Christian, lalo na dahil sa walang kwentang dahilan. Nang makita ang pag-amin ni Carla, kinuha ulit ni Christian ang balita at binasa ito. May pagkadismaya sa kanyang mga mata. Ang mga reporter ay puro kalokohan lang ang isinusulat. Hindi nila alam kung sino si Dr. Allison at ang background nito. Kung magtatagumpay si Dr. Allison, maganda. Kung hindi nila alam kung ano ang isusulat. Alam niyang hindi hahayaan ng kanyang kaibigan na masaktan si Dr. Allison. Kaya hindi na niya kailangan pang makialam. Bukod pa rito, alam niya ang ugali ni Dr. Allison. Kung makialam siya, baka magalit ito. Pero ang paalala ni Miss Carla Song ay isang babala sa kanya. Bilang manliligaw, hindi siya pwedeng manatiling tahimik. Pagkatapos mag-isip, nagdesisyon si Christian Gao, kinuha ang telepono, at nag-utos. Kinaumagahan, naging mas masaya ang North Suburb no. 3 hospital kaysa dati. Puno na ang parking lot bago pa man mag-alas 7. Maging ang mga kalapit na parking lot ay punuan din. Maaga ring nagpuntahan ang mga reporter sa pinto ng operating room, naghihintay sa operasyon. Kung hindi lang sarado ang pinto at bawal silang pumasok, gusto pa nilang pumasok. Para maiwasan ang aksidente, nagpadala ang ospital ng mga security guard para magpanatili ng kaayusan. Deputy Director Zhao, isipin ninyo ulit. Hindi natin kaya ang operasyong ito. Pagmamakaawa ni Dr. Chen kay Dr. Allison. Mula sa umpisa, ayaw niyang gawin ni Dr. Allison ang operasyon, pero nagpumilit ito. Umaasa pa siya noon na mabibigo ang operasyon, at walang masasabi ang pamilya ni Renato at ang ibang doktor. Pero hindi niya inaasahan na magiging ganito kalaki ang gulo. Nawala na sa kontrol ang sitwasyon. Alam niyang may masamang intensyon ang mga doktor na nagkalat ng impormasyon, gusto nilang sirain ang reputasyon ni Dr. Allison. Nang makita ang mga reporter, mas lalo siyang nag-alala. Kailangan niyang pigilan si Dr. Allison. Gawin mo ang trabaho mo, sabi ni Dr. Allison, na sumulyap kay Dr. Chen. Deputy Director Zhao. Umalis ka na. Gusto pang magsalita ni Dr. Chen, pero pinigilan siya ni Allison. May pagkadismaya sa mukha ni Dr. Chen, pero dahil sa malamig at matatag na mga mata ni Allison, hindi na siya nagsalita pa, at umalis na lang. Nang mawala si Dr. Chen, nanlamig ang mukha ni Dr. Allison. Alam niyang hindi nasisiyahan sa kanya ang mga kasamahan niya, pero hindi niya inaasahan na gagawin nila ito. Hindi siya tanga. Alam niyang ang mga kasamahan niya ang nagkalat ng impormasyon tungkol sa pasyente. Medyo naaawa pa siya kay Director Lee at sa iba kanina. Pero ngayon, wala na siyang utang na loob sa kanila. May ngisi sa kanyang lobby, kumalma si Dr. Allison, pumikit, at nagsimulang mag-isip para sa operasyon. Imposibleng walang epekto sa kanya ang mga ginagawa ng kanyang mga kasamahan. Kahit na matatag siya at hindi niya pinapansin ang opinyon ng iba, maapektuhan pa rin siya. Pero alam niyang wala na siyang ibang pagpipilian. Kahit na gusto niyang sumuko, hindi na pwede. Kailangan niyang maghanda, maging handa sa lahat ng detalye, at ayusin ang kanyang kalooban. Sa Respiratory Medicine Department,
Ano, nag-leave si Dr. Ye? Nagtataka ang mga doktor nang malaman ang balita kay Dr. Che. Si Brian Ye, na masipag na doktor, palagi siyang maaga at huli na umuuwi. Oo, may aasikasuhin daw. Nag-request siya ng half-day leave kay Director Wang. Ito ay mula kay Director Wang mismo. Nakumpirma na rin sa outpatient clinic. Sarado ang schedule ni Dr. Ye ngayon. May ngiti si Dr. Che. Alam niyang magugulat ang mga kasamahan niya dahil ganito rin siya nang malaman ang balita. Si Dr. Brian Ye, na hindi nagli-leave, biglang nag-leave. May kakaiba. Oo nga. May operasyon si Dr. Allison Zhao ngayon. Pupunta kaya si Dr. Brian Ye para manood? Nako. Ano namang gagawin doon ng isang physician? Magtiwala kayo. Tama, sino ba ang pwedeng manood? Kahit gusto niya, hindi siya makakapasok, di ba? Narinig ko na pumunta mismo sina Dinzing. Ano namang karapatan ni Dr. Brian Ye para manood? Sa tingin ninyo, magde-date kaya si Dr. Brian Ye? Oo nga. Siguro nga. Hindi sapat ang trabaho para mag-leave si Dr. Brian. Siguro nga, dahil sa pag-ibig. Anong klaseng babae kaya ang gusto ni Dr. Brian? Nagsimula nang magchismis ang mga doktor tungkol sa dahilan ng pag-leave ni Brian Ye, at nakalimutan na nila ang operasyon ni Dr. Allison. Sa harap ng operating room, patuloy na dama-dami ang mga reporter. Nakaabang silang lahat, excited na makita sina Deputy Director Allison Zhao at ang iba pang taong may kinalaman sa operasyon, umaasang makaka-interview sila kahit saglit lang. Siyempre, ang pinakagusto nilang ma-interview ay ang misteryosong assistant ni Dr. Allison. Alam na nila na tinanggihan ni Dr. Allison ang tulong ng dalawang direktor ng ospital at kumuha ng assistant sa labas, isang misteryosong assistant na ayaw magpakilala. Maraming haka-haka na ang kumalat tungkol sa identidad ng assistant na ito. Ang mga kilalang eksperto sa neurosurgery sa Yanjing City, lalo na ang mga may connection kay Dr. Allison, ay nabanggit na. Si Dean Robert Zing ay nandito na. Biglang may sumigaw, habang tahimik na naghihintay ang mga reporter. Si Dean Robert Zing nga. At si Vice Dean Zhao. Vice Dean Zhao. Nagkagulo ang mga reporter. Nakita nila sina Dean Robert Zing at ang ibang leader. Dean Robert Zing, ano ang inyong opinyon sa operasyong ito? Vice Dean Zhao, sa tingin ninyo ba'y magtatagumpay ang operasyon? Nagsimula nang magtanong ang mga reporter. Pasensya na, walang komento. Pasensya na, hindi kami magbibigay ng interview sa ngayon. Kahit na alam nilang hindi maganda ang sitwasyon, nang makita nila ang mga reporter, nanlumos sina Dean Robert Zing at Vice Dean Zhao. Mas malala pala ang sitwasyon kaysa sa inaakala nila. Para silang naghahanda para sa isang malaking pangyayari. Alam nilang kung may mangyaring masama, posibleng masira ang reputasyon ng ospital. Tahimik silang nagpunta sa operating room, kasama ang mga security guard. Unang eksena, hindi pa lumilitaw ang punong surgeon, pero nasa operating room na ang mga leader, at pinangangasiwaan ni Dean Robert Zing at Vice Dean Zhao ang operasyon. Si Dean Robert Zing at Vice Dean Zhao ay pumasok sa operating room na may seryosong mukha, mukhang hindi sila positibo sa operasyon. Kahit na wala silang sinabi, hindi ito naging hadlang sa mga reporter. Mabilis na kumalat ang balita sa internet. Dumating na sina Director Wilson Lee at Dr. Chang ng neurosurgery. Mayroong muling kaguluhan. Pinalibutan ulit nila ang mga doktor. Haha, naniniwala kami sa kakayahan ni Deputy Director Allison Zhao. Sabi ni Director Wilson Lee at mabilis na naglakad palayo. Medyo mabigat ang kanilang mukha. Sila ang nagkalat ng impormasyon tungkol kay Dr. Allison, at sila mismo ang nagpadala ng mensahe sa kanilang mga kaibigan, lalo na si Dr. Chang. Hindi nila inaasahan na lalaki ang gulo. Professor Chen. Si Professor Chen ng Peking Union Medical College ay nandito na. Sabi niya kahapon na pupunta siya, at dumating nga siya. Pagkatapos pumasok ng mga doktor, ang pagdating ni Professor Chen ay nagdulot ng bagong kaguluhan. Sinugod siya ng mga reporter. Ang sinabi ko kahapon ay totoo pa rin. Napakahirap ng operasyon, pero umaasa akong makakapaghimala ang mga kabataan. Bilang propesor at eksperto sa Peking Union Medical College, sanay na si Professor Chen sa ganitong sitwasyon. Kalmado siyang hinarap ang mga reporter. Pagkatapos ay pumasok na siya sa observation room. Pagkatapos ni Professor Chen, sunod-sunod na dumating ang mga kilalang eksperto sa neurosurgery mula sa ibang ospital, na nagdulot ng kaguluhan sa mga reporter. Karamihan sa kanila ay sumang-ayon kay Professor Chen, pero may ilan din na pamuna at pinagtawanan ang operasyon. Gusto ng mga reporter ang ganitong interview.
Ano ang importante sa balita? Kailangan may mapanood. Kailangan may conflict. Kaya isinulat ng mga reporter ang mga sinabi ng mga eksperto. Pagkatapos pumasok ng mga eksperto, itinulak na rin si Renato Huang papasok sa operating room kasama ang mga nurse at doktor. Pero wala silang na-interview. Mahigpit na binantayan ng mga security guard ang pasyente, at ang pinsan ni Renato, si Rogelio Huang, ay hindi dumating. Si Deputy Director Allison Zhao. Papasok na si Deputy Director Allison Zhao. Pagkatapos ni Renato, dumating na rin si Dr. Allison. Sinugod ulit siya ng mga reporter. Deputy Director Allison Zhao, bakit ninyo itutuloy ang operasyong ito? Ayon sa mga eksperto, imposibleng magtagumpay. Ano ang inyong opinyon? Deputy Director Allison Zhao, sinasabi ng iba na ginagamit ninyo ang pasyente para sumikat, ano ang sasabihin ninyo? Sa mundo, walang imposible. Malamig na sabi ni Dr. Allison, at tinulak ang mga reporter, at mabilis na naglakad papunta sa operating room. Walang imposible. Ibig ba niyang sabihin ay may tiwala siya sa operasyon? Nagulat ang mga reporter, pero agad din silang nag-excite. Magandang balita ito. Kanina, sinasabi ng mga eksperto na imposible ang operasyon, at ngayon, sinabi ni Dr. Allison na walang imposible. May tiwala ang magandang Deputy Director Allison Zhao. Matapang na sinagot ng magandang Deputy Director Allison Zhao ang mga eksperto, walang imposible. Mabilis na naisip ng mga reporter ang mga headline. Si Christian Gao. Si Christian Gao ay nandito na. Habang nag-iisip ang mga reporter ng headline, may sumigaw ulit. Si Christian Gao nga. Nakita nila si Christian Gao na nakasuot ng puting suit, nakangiti. Mas lalong nag-excite ang mga reporter. Mas lalong gumanda ang balita. Guwapong lalaki at magandang babae, isang kilalang tao at isang kontrobersyal na doktor. Imposibleng hindi ito maging sikat. Mr. Gao, kumusta po? Reporter po ako ng XX newspaper. Ano pong ginagawa ninyo rito? Mr. Gao, may balita na boyfriend kayo ni Deputy Director Allison Zhao. Totoo po ba ito? Nandito po ba kayo para suportahan ang girlfriend ninyo? Sinugod nila si Christian Gao. Totoo naman, hindi pa niya ako sinasagot. Nandito ako para suportahan si Dr. Allison. Sana suportahan din ninyo siya. Hindi umiwas si Christian Gao, at sinagot niya ang mga tanong ng mga reporter. Napakabait niya sa mga reporter. Napakaganda ng impresyon ng mga reporter kay Christian Gao. Nang makapasok na si Christian Gao, napahanga sila sa kanya. Naging fan pa nga ang ilang babaeng reporter. Nasaan na ang misteryosong assistant? Hindi pa ba siya dumarating? Hindi kaya. Kanina pa tayo rito, at wala tayong nakitang pumasok. Seryoso na ang mga reporter. Ang misteryosong assistant ay isang importanteng balita. Mas importante pa ito kaysa kay Christian Gao. Isa sa mga importanteng gawain nila ay alamin ang identidad ng assistant na ito. Halina kayo. Habang nag-uusap ang mga reporter, may sumigaw. Isang lalaking nakasuot ng simpleng damit at may face mask, na nagpapakita lang ng mga mata at noo, ang naglakad mula sa koridor. Misteryosong assistant. Nagningning ang mga mata ng mga reporter. Abangan ang susunod pang mga kabanata ng The Mysterious Intern.